Good day, class. But before we start our discussion, I would like to introduce myself. This is Jordan Idilior from BSCS Set D, and our subject is about reading in Philippine history. So our topic for today is to discuss the topic of letter of retraction of Rizal, and this is the timeline. No, in 1891, Rizal arrived in Hong Kong to practice his medical profession. So what is the medical profession of Jose Rizal? So he is an oncologist kung saan siya yung nagsusuri sa mga mata, sa mga may sakit sa mata. To be exactly on July 3, no, noong 1892, he founded La Liga Filipina in Tondo kung saan makikita si Padre Rada sa Divisoria, no. Tapat ng tindahan ng appliances at Metrobank na ngayon. Malapit sa simbahan din siya ng Tondo. So kinabukasan noong July 4, 1892, Governor General Eulogio Dispohol ordered Rizal's banishment to Dapitan in Zamboanga del Norte. So, pinatapon si Rizal doon sa Dapitan noong 1892 at doon siya nanatili hanggang August 1896, no? Almost 4 years din ang tinagal niya doon. On July 7, 1892 naman, after 3 days na tinatag naman ni Bonifacio ang Katipunan, and Bonifacio is a member of La Liga Filipina, so tinatag niya ito sa 72 Azcaraga Street na ngayon ay rekto na ngayon sa Divisoria. In 1895, si Rizal became acquainted with Josephine Bracken, no, na pinakasal sa kanya. So in December 20, 1896 naman, no, ilan sa mga execution ni Rizal. So Rizal was accused and tried before a military tribunal for the alleged crimes of rebellion, sedition, and illegal association. Noong August pa lang kasi, nagkaroon ng tinatawag na Cuban Revolution. So ang Cuban Revolution sa Cuba, si Rizal ay nag-apply siya sa Cuba as a medical doctor. Papuntang Cuba, pinayagan siya na magbiyahe na siya. So ang nangyari, but on August 23, 1896, sumiklab naman ang cry of Pugad Lawin. Yun yung sigaw ng Pugad Lawin kung saan pinunit nila yung kanya-kanya mga sedula nila. Yun yung unang sigaw ng paghihimagsikang Pilipino. At nang naidamay naman si Rizal kasi nga nung ni-raid yung mga lugar saan kung nandoon, no, sa tamang headquarters ng mga katipunan, nakita yung larawan ni Rizal. So parang naidawit na rin si Rizal. Naidawit siya nang hindi sinasadya sa himagsikan, no. Hindi pa man siya nakakababa sa Spain para sana mag-transfer sa barko na magdadala sa kanya sa Cuba, ibinalik na siya ng Pilipinas. May pagkakataon sana siyang makatakas kasi dadaan sana ito ng Singapore. Dahil ang Singapore ay isa rin itong British colony. So that time pwede sana siyang makatakas pero siya kasi pwede sana siyang mag-seek ng asylum sa Singapore. Pero hindi ginawa ni Rizal para kasing iniisip na niya na kailangan niyang harapin yung nangyari. So around November, nakarating na siya ng Maynila. Pagkatapos ikinulong siya sa Intramuros sa Fort Santiago at doon inantay ang kanyang paglilitis. So December 28, ilang araw lang ng kanyang court martial, tinraid siya ng isang military court. So dapat hindi dahil si Rizal ay isang civilian, no. Pero syempre wala naman tayong magagawa that time kasi panahon ng mga pananakop ng Kastila. So may injustice noong panahon ng mga Kastila, no. Kasi siya ay sinubok sa isang military court ng halos ilang araw. On December 28, Governor General Camilo de Puyo Vieja affirmed that death sentence and set the execution of Rizal on December 30 at 7 o'clock in the morning. So, noong December 28, pinirmahan ni Governor General Camilo de Puyo Vieja yung death sentence ni Rizal. So, noong morning ng December 29, yung death sentence ay binasa ni Rizal sa kanyang kulungan. On December 29 also, si Father Sadera and Father Luis Visa visited Rizal and he asked them whether some of those who had been professors were still in Ateneo. So sila pa rin yung mga professors ni Rizal sa Ateneo. So ito ang mga nagtulak kay Rizal para mag-retract. So as far as I remember pa, parang si Rizal ay 3 beses nagkumpisal nung araw na yun. Umaga ng 29, nagkumpisal siya, napagod at maraming kasalanan na kinukumpisal. Nagpahinga at pagkagising nagkumpisal ulit. So, yun lang ang nakikita ko na medyo may pagka-tricky kasi 3 beses, biruin natin, no? Sa 3 beses na yun, ano kaya yung mga kinumpisal niya? Kaya nga nangungumpisal kasi, di ba, may kasalanan, kung ano. Parang, ano yung kasalanan na ginawa niya nung natulog lang siya? At kinakailangan niya agad mangumpisal pagkagising niya. Di ba, yun kasi ang kwento eh. The story behind na kinabukasan daw, bago siya bitayin, ay nagkumpisal pa rin ulit si Rizal at doon na nga, pagkatapos ng kumpisal, kinasal na siya kay Josephine Bracken, no?
walang kaabog-abog, biglang kasal kay Josephine Bracken, no? So, in December 29, no, he also decided the retract. Parang ang balita pa noon, dinalaw siya ng mga pares na sila Father Luis Visa, hinanap niya raw yung Sacred Heart of Jesus. So, isang maliit na wooden sculpture na inukit ni Rizal from the Baticuling wood. So, hanggang ngayon ay makikita pa rin siya sa opisina ng rector ng Ateneo. So, hanggang ngayon nasa Ateneo pa rin siya. So, become part of the Ateneo heritage. Kinilala na siya bilang heritage. So, bakit ko nga pala siya binanggit yung Sacred Heart of Jesus? Kasi parang nakakapagtaka rin na kung kailan hinanap ni Rizal, biglang andun siya sa bulsa ng pare. So, nakakapagtaka na coincidence, pero syempre, base lang naman yun sa mga accounts nila ng pagkakaalala nila ng mga pangyayari at isinusulat. So, in the morning, December 30, si Josephine Bracken and Rizal was married. Kinasal na sila at 7 in the morning. And after the wedding, nagmarcha na si Rizal. And then si Rizal papuntang Bagong Bayan, no? At exactly 1 mile ang layo niya. So, napakalayo nung paglalakaran ni Rizal, no? Inumpisahan niya sa death march. Then in December 30, 7 o'clock in the morning, si Rizal ay binaril na sa Bagong Bayan. So, did Rizal retract his Masonic affiliation? Yung question natin dito is, dito nakapaloob na ang sinasabi sa kanyang retraction letter, I abominate Masonry as the enemy of the church and reprobated by the same church. So, ibig sabihin ay tinatakwil ko na the Masonry as the enemy of the church and reprobated by the same church. Yan lamang ang kanyang retraction. So, did Rizal wrote and sign the retraction na nagsulat nga ba talaga si Rizal at pumirma dito? So, that style is as simple as mine. Don't bother, Father, to read it all. Dictate what I ought to profess or express, and I shall write, making in any case some remarks. Actually, nung laman ng kanyang retraction paper ay parang gawa siya ng mga Kastila. Yung sasabihin ni Rizal kasi parang gusto niya nang mag-retract. Pero parang sinasabi niya na hindi niya alam yung kanyang sinusulat, no? Pero nung binigyan siya ng parang retraction paper for him to sign, parang binago niya ito at nagdadalawang isip siya. So, ayon sa binanggit kanina, ayun ang pinakalaman ng kanyang retraction paper. So, did Rizal and Josephine Bracken got married? Nagpakasal ba talaga? So, Father Balaguer testified, siya yung nag-testified. He married Rizal and Josephine on December 30 at 6 o'clock in the morning. Hindi si Father Balaguer ang nagpakasal sa kanila, kundi si Father Vicente Garcia. Si Father Vicente Garcia raw ang nagkasal kay Rizal at Josephine. So, after his marriage, Rizal dedicated a Catholic devotion book, De la Imitación de Cristo, written by Tomas Kempis. Iyon ang binigay niyang regalo para kay Josephine. So, bago maganap yung Kalbaryo ni Rizal, ito yung binigay niya na libro. So, the dedication read as follows. So, ang nakasulat daw doon na dedication letter sa libro is, To my dear and unhappy wife, Josephine. Sa mga anti-retractionist, sila yung mga hindi naniniwalang si Rizal ay nag-retract. So, after analyzing 6 major documents of Rizal, Ricardo Pascual concluded that the retraction document, said to have been discovered in 1935, was not Rizal's handwriting. So, sabi nila, hindi niya daw sulat kamay yung nakita nilang dokumento noong 1935, no? So, pinapaalalahanan noong 1896, binitay na si Rizal. Pero yung retraction paper ay lumalabas lang noong 1935. So, almost 40 years siyang nawawala. Syempre, kung ganun kahalaga yung dokumento, dapat iniingatan siya ng mga pare. Kasi, yun nga ang magpapakita na yung enemy number 1 nila is supporter pala nila. So, then the Senator Rafael Palma, a former President University of the Philippines and a prominent Mason, argued that the retraction is not in keeping with Rizal's character and mature beliefs. He called that retraction story a pious fraud. Others who deny the retraction are Frank Labac, a Protestant minister, Austin Coates, a British writer, and Ricardo Manapat, director of the National Archives. Sila yung mga hindi naniniwala. At saka kung nag-retract talaga si Rizal, ang ina-argue kasi ng marami, bakit natin siya pambansang bayani? Kung talagang nag-retract siya. So, kasi parang lumalabas na nagiging duwag siya na babawiin pa niya yung sinabi niya. Pero nasa huli naman na para lang maikasal siya sa isang babae, 'di ba? Kung titignan natin ang reason kaya niya lang binawi, hindi dahil sa gusto niya nang bumalik sa church.
Kasi kung gusto niyang bumalik ng church, noon pa dapat niya ginawa. Pero ginawa lang daw niya yon dahil sa isang babae. Dahil ba kay Josephine Bracken? And kung makakarating kayo sa website na si Rizal, marami siya talagang issue about shadowing the relationship of Rizal and Josephine Bracken. Siyempre may mga pro-retractionist, may mga eyewitness din, no, si Father Vicente Balaguer and Father Francisco de Paula Sanchez. Sila yung pinakapaboritong professor ni Rizal sa Ateneo. Also visited him in Dapitan and persuaded him to retract. And Father Pastels had exchanged several long letters with Rizal for the same purpose with Father Sanchez, no? Ito yung mga taong nagsasabing may retraction daw si Rizal at may mga eyewitness sila, pero ang tanong nga, yun nga ang lagi ko rin tinatanong sa sarili ko kasi ako, against ako sa retraction. Kung talagang nag-retract si Rizal, bakit siya lumalabas? Bakit siya lumabas after 40 years ng pagkakatagal-tagal? 'Di ba, saka kung gusto niya palang mag-retract, bakit ngayon lang? Bakit hindi pa niya noon ginawa? 'Di ba? Saka yung pagiging consistent niya biglang nawawala just because of the retraction. So, isa 'tong malaking kaisipan, 'no? Kayo, naniniwala ba kayo na nag-retract si Rizal o parang gawa-gawa lang ng mga nakapaloob na tao doon sa mga nangyari kay Rizal?